Ayan po sila, sobrang daming hipon dito sa ating drip plant box. Grabe. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Manguhuli tayo ngayon ng mga shrimp feeders and algae cleaners para sa ating mga aquarium and sa ating mga setup. Kuha lang tayo ng isang dakot dito sa may hydrilla na to. Shake it up. Ito na po yung nasandok ko dito sa ating mga hydrilla. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming hipon to pag pinagsama-sama. Patong natin dito sa may jungle valve para makita nyo na maayos. Ayan po sila, sobrang daming hipon dito sa ating drip plant box. Grabe. So isusort out ko lang yung mga kulay nito. Ititira ko dito sa ating drip plant box yung mga gusto kong kulay. Tapos yung mga iba ay ilalagay ko na lang dun sa mga tank sa loob. Tignan nyo guys, so sobrang cute. May nahuli akong orange na hipon dito sa ating plant box. Babalik na natin siya dito sa pond. Nilagay ko sila sa maliit na measuring cup. Di na tayo mag-aantay. Papapasok na tayo sa indoors para ilagay sila sa tank. Meron akong 3 bakanting tanks dito. Dito natin paghahatiin yung mga hipon na nahuli natin galing dun sa outdoor. Kaya natin sila magsama-sama dyan. So ilalagay ko lang sila dito. Ayan, sobrang dami. And last but not the least dito din. Ayan. Madami namang purpose yung mga hipon na yan. Meron pa nga tayong mga green, no? Aside sa algae cleaner sila. So yes, medyo ma-maintain nila yung mga lumot-lumot dito sa ating mga rocks, sa mga tanks natin. Dahil nga mga culled shrimp na to, pwede natin silang gawing shrimp feeders para sa ating mga isda na kumakain ng live food. For example, dito sa ating 100-gallon tank, meron tayo ditong angelfish, naghahunt yan ng live food. Meron tayong ditong Buenos Aires. So maglalagay lang tayo ng few shrimp dyan. Yung mga shrimp na yan ay hahabulin ng ating mga isdang kumakain ng mga live food. Pwede rin nilang i-clean yung mga bato natin. Pero sigurado ako soon enough, mauubos din tong mga hipon na to. Once a week, nagpapakain din ako kay Pochi ng live food. So ngayon, hipon yung ibibigay natin sa kanya. Ayan, nakikita nyo na sinunggaban niya na agad yung hipon. Hindi tayo dapat magpakain ng live food araw-araw sa mga flower horn para maiwasan yung hexamita or hexamita. Normal na sakit ng flower horn yun and pwede nila yung ikamatay. Dito sa setup ko, naka 75-gallon tank siya. Meron tayong 2 heater dyan, submersible pump, and dito sa side na to meron tayong wave maker. Very optimal talaga tong setup na to para kay Pochi, and I think na mabilis yung kanyang metabolism sa ganitong klaseng setup. Ayan si Pochi habang hinahunt niya yung mga hipon na pinakawalan natin dito sa kanyang 75-gallon tank. Grabe, naging super excited talaga siya. Gustong gusto talaga ng flower horn ang live food, kaso lang yun nga, bawal naman sa kanila yon everyday. So paminsan-minsan lang natin siya bibigyan.